Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, October 4, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balita A to Z. Nasibak na nga dahil sa iligal na pogo. Pero Alice Go, nagpaplano pa ring maghain ng kandidatura. Para ipakita niya talaga yung pagmamahal niya sa taong bayan. Panibagong Pogo Hub, nasangkot umano sa love scam at cryptocurrency scam operations. Nasa kote ng mga otoridad sa Pasay City. Admin bets na sina Makati Mayor Abby Binay at Congresswoman Camille Villar. Naghain na rin ng COC sa pagkasenador. Mga alternatibong kandidato naman mula sa hanay ng Makabayan Bloc sasabak din sa pagkasenador. Sa kakaiba segment, paborito mo ba ang sinangag? Iba't ibang bersyon nito bumida sa pa-fried rice fiesta ng Baguio City. Isang araw bago ang kanyang Guts World Tour, Olivia Rodrigo nag-enjoy sa pag-iikot sa Pilipinas. At sa showbiz, SB19 at Bini nangunguna sa listahan ng mga nominado sa 16th Star Awards for Music. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nakapiit na at naharap sa patong-patong na kaso. Pero nagpaplano pang magbalik politika ang pinatalsik na alkalde na si Alice Go. Makakatakbo pa rin nga ba si Go? Gayong ayon sa NBI ay pineke lang ang kanyang pagka-Pilipino. Alamin sa ating balitang A to Z. August 12, 2024, nang formal na patalsikin ng ombudsman bilang alkalde ng Bamban Tarlac si Alice Go dahil sa pagkakadawit sa iligal na operasyon ng Pogo at Scam Center na pinayagan niyang maitayo sa likod lamang ng mismong munisipyo ng kanilang bayan. Pero ngayon, kailangan niya tumakbo para ipakita niya talaga yung pagmamahal niya sa taong bayan. Go ulit si Go na kumandidato sa parehong posisyon. Kung talagang gusto siya ng tao doon, sila dapat ang humusga. Ayon sa Commission on Elections, bahagi ng kanilang ministerial duty na tanggapin ang Certificate of Candidacy ni Go sakaling ituloy niya ang paghahain nito. Pero giit ni COMELEC Chairperson George Garcia, maaaring mag-file ng kandidatura, ngunit hindi nangangahulugang kumpirmado ang kanyang pagtakbo. Kailangan muna kasing makakuha ng temporary restraining order si Go mula sa korte laban sa utos ng ombudsman ukol sa kanyang dismissal kung saan kaakibat ang habang buhay na diskwalifikasyon sa pagsisilbi sa gobyerno. Si Senator Joel Villanueva sinabing, kalokohan na talaga kung papayagan pa ring makatakbo si Alice Go, lalo't napatunayan na ng National Bureau of Investigation na siya ay isang Chinese sa pangalang Go Huaping. Tinitingnan naman ngayon ng Department of Justice na harangin ang planong kandidatura ng kontrobersyal na ex-mayor. Paliwanag ng DOJ, walang karapatan ang mga dayuhan na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ng Pilipinas. Well, I wouldn't say it's her right, but she can try, but I wouldn't say it's her right because she's not Filipino and she bears falsified documents. Ngayong araw lang din kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na kanselado na ang Philippine passport ni Go, epektibo nitong September 30. Nakapiit ngayon si Go dahil sa kasong qualified human trafficking. Nahaharap rin siya sa mga reklamong graft, perjury, falsification of documents at 7 billion peso money laundering, gayon din sa alegasyong siya ay isa umanong espiya ng China. Pagtutuunan ng pansin ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ASEAN Summit ang umano'y Chinese spy sa Pilipinas. Ayon sa DFA, seryoso nilang tinutugunan ang mga ulat na may kinalaman sa mga sinasabing
lihim na operasyon ng mga dayuhan dito sa bansa. Habang nilinaw naman ng opisyal, wala umanong koordinasyon na ginagawa ang Chinese government hinggil sa naturang issue ng espiya. Samantala, inaasahan namang a-attend sa ASEAN Summit sa Vientiane, Laos, si Chinese Prime Minister Li Qiang at iba pang lider ng China. Well, of course we will raise China there. Of course we're looking into that, but I can't divulge the details. Nasa kote ng mga otoridad ang isang panibagong Pogo Hub sa Pasay City na sangkot sa love scam at cryptocurrency scam operations. Arestado ang halos 200 dayuhang trabahador na walang dokumento. Ayon sa isang Pinoy na nahuli rin sa raid, mag-a-apply lang umano siya para sa job opening na social media encoder. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagulantang ang mga trabahador ng kumpanyang ito sa Pasay City nang salakayin ito ng mga otoridad Huwebes ng gabi. Nakarehistro ang kumpanya sa isang 3D Analyzer Information Technologies Incorporated, pero ayon sa mga otoridad, isa itong Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na sangkot sa panluloko o scam operations. Involved sila sa love scam, sa romance scam, tsaka cryptocurrency scams. Tapos nakakita pa tayo nung maraming mga cellphones na ginagamit para sa transaction ng cryptocurrency scams. Nag-apply na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ng panibagong search warrant sa korte para mabuksan ng data sa loob ng mga computer para magsilbing ebidensya. Nagkalat doon yung mga pre-registered SIM cards, both yung international SIM card tsaka yung foreign SIM card, yung local SIM cards. And then yung mga computers nila, tama-tama nung pagpasok namin, nakita namin doon sa mga screens nila yung mga bibiktimahin nila nandun, nakapost doon yung mga sa monitors nila, yung mga bibiktimahin nila. Nasa kustodiya na ng PAOK ang mga foreign nationals at maging mga Pinoy workers ng kumpanya. May mga Vietnamese, may mga Chinese at may iba pang mga foreign nationals. Karamihan ng mga Pilipinos naman na natin doon, they work as parang sa maintenance, and others are yun sa housekeeping, and yung iba naman yun sa kitchen. So, sinasala na muna nating mabuti. Ayon sa isang empleyadong Chinese, hindi umano niya alam na scam farm ito sa kabila ng kanyang pananatili rito ng halos 5 taon na. 就是你在那栋大楼里工作多久了？我没有在那上班。你不没在那里上班？He not working there。他说你知道那家公司是在做非法活动，像爱情骗局这种诈骗的之类的。不知道，我只是在那住。He doesn't know. He just lived there. He doesn't know the company activity like the love scam. Aabot naman sa mahigit 6 na po ang mga trabahador na Pilipino rito. Nasa likod ko ngayon ang mga Filipino workers na nasagip ng ating mga otoridad sa pangunguna ng PAOK, NBI, PNP at Bureau of Immigration na ang pangunahing dahilan ng ating mga kapwa Pilipino ay naghahanap buhay lamang sila para sa kanilang pantusto sa pang-araw-araw na hindi nila alam illegal na pala ang kumpanya na kanilang pinasukan. Ayon sa aming nakausap na Pinoy na si alias Coco na nasa kustodiya na rin ng PAOK, isa lamang siyang aplikanteng nadamay nang mangyari ang raid. Nagulat na lang po may pumasok na mga otoridad na raid na pala yun. Nagulat tapos wala na, nadamay na ako doon. Ayon kay alias Coco, nakita lang niya sa isang telegram ang job opening sa naturang kumpanya para sa social media encoder na may sweldong 22,000 pesos kada buwan. Kaya yung ibang mga Pilipino, kapit talaga sa padaling kasi gusto nilang gumanda yung buhay kasi malaki yung sahod. Hindi naman mabibigay ng gobyerno natin yun. Tingnan mo ngayon yung minimum natin, napakababa. Yung mga bilihin, sobrang taas. Walang mag-aakalang scam farm ang naturang kumpanya dahil ilang metro lamang ang layo nito mula sa tanggapan ng Senado at kahilera ng bangko at 2 tindahan ng sasakyan. Posible namang maharap ang mga naaresto sa paglabag sa Cybercrime Act at Immigration Law. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Acquitted na sa 172 million pesos na plunder case kaugnay ng pork barrel scam sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, negosyanteng si Janet Lim Napoles at dating Chief of Staff ni Enrile na si Jessica Gigi Reyes. Yan ay matapos bigong mapatunayan ng mga state prosecutor sa Sandigan Bayan na nagsabwatan umano ang tatlong akusado para mapatunayan sa isyu ng korupsyon patungkol sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Enrile sa pamamagitan niya ng mga ghost non-government organizations ni Napoles. Pinasalamatan naman ni Enrile ang mga mahistrado at sinabing vindication daw ito para sa kanilang lahat. Samantala, mananatili pa rin nakapiit sa kulungan si Napoles para naman sa kanyang 2 plunder conviction kaugnay pa rin ng pork barrel scam. I know all along that I react with her because of that mentality. Mga tinaguriang alternatibong kandidato naman mula sa hanay ng Makabayan Bloc ang naghain ng kanilang kandidatura sa pagkasenador ngayong araw. Nag-file na rin sina Congresswoman Camille Villar at outgoing Makati Mayor Abby Binay na kapwa na sa senatorial lineup ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Kapit-bisig na nagmarcha ang Grupong Makabayan na magpunta sa Manila Hotel 10 City nitong umaga pero hindi para magrally. Sa halip para mag-ain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador para magsilbian nilang alternatibong candidate. Parehong may long-standing krimen sa mga manggagawa sa usapin ng pambabarat sa sahod, pangre-redtang, and contractualization. So wala pong iba, nandito po kami, 11 na Makabayan, senatoriable, naghain ngayong umaga ng Certificate of Candidacy bilang mga alternatibo. Ipagbabawal natin ang pusit sa gobyerno, ipagbabawal natin yung tinatago ang pondo ng taong bayan. Dapat ito ay bukas sa lahat sa ating taong bayan, lalong-lalo na yung paggastos at paano gagastusin. Sakaling pala rin, isusulong naman ng Farmers Group leader na mapababa ang presyo ng bigas sa 25 pesos na hindi nalalayo sa 20 pesos na kilong bigas na campaign promise ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Dapat at least 10% ng budget ay ilaan po para sa pagkain dahil mahalaga po ito. Food self-sufficiency, hindi po importasyon. Samantala, 2 sa senatorial bets ng administrasyon ang nag-ain din ngayon ng kanilang COC. Nauna si Congresswoman Camille Villar na sinalagang issue laban sa kanyang pamilya na may tuturing na political dynasty. Basta hinahalal po tayo ng ating mga kababayan, binibigyan tayo ng tiwala, dapat hindi natin sinasayang yan. So talagang taos-puso akong nagpapasalamat sa tiwala at suporta na ibinigay po ng ating mga kababayan sa aming pamilya. Habang si Makati Mayor Abby Binay naman, tututukan ang pag-amyenda sa local government code sakaling manalo sa pagkasenador. Mas marami pong outdated na doon and to ensure that even at the level of the barangays, there's a sense of accountability and good governance. Pero tumanggi na siyang sumagot pa sa issue ng pagtakbo ng kapatid na si Senator Nancy Binay sa pagka-mayor sa Makati na makakatunggali naman ng kanyang asawa. Sinabi rin ni Binay na walang kaso sa kanya na mapabilang sa admin slate si re-election ni Senator Pia Cayetano na kilalang karibal ng kanilang pamilya sa Taguig Makati issue. May ilang party list nominees din ang nag-ain ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA gaya ng Gabriela Women's Party List. Ang mga amyenda para palakasin ang anti-rape law at ang anti-vowsy law, gayon din ang pagtataguyod ng women's health. Gayon din ang Bumbero na Pilipinas o ABP Party List na layong tutukan ang benepisyo ng kanilang hanay. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kinumpirma ni dating Vice Presidente Leni Robredo na tatakbo siya bilang mayor ng Naga sa darating na halalan 2025. Kasama niyang ipinakilala ang kanyang buong slate para sa midterm elections na anyay bunga ng malawakang konsultasyon sa iba't ibang sektor. Makakasama niya ang kanyang matagal ng kaalyado at outgoing 3rd District Representative Gabriel Bordado na tatakbo naman bilang Vice Mayor. Inaasahan na maghahain si Robredo ng kanyang Certificate of Candidacy ngayong Sabado, October 5.
Muling bumaba ang inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa matapos maitala ito sa 1.9% itong September 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamababang antas sa inflation mula pa noong Mayo 2020, nakapagtala lamang ng 1.6%. Higit na mas mababa ito sa naitalang 3.3% noong Agosto at sa inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2 hanggang 2.8%. Ayon kay PSA Chief Claire Dennis Mapa, bumaba rin ang presyo ng iba pang produktong pagkain tulad na lang ng gulay, mantika at isda na nakadagdag sa pagbagal ng inflation. Pero ang say ng mga eksperto, nakabubuti sa ekonomiya ang mababang inflation pero hindi po ito dapat maging dahilan para maging kampante. Mula sa pagtikim ng sikat na Pinoy dessert hanggang sa paggala sa historical spots, talaga namang enjoy ang Phil-Am singer-songwriter na si Olivia Rodrigo sa kanyang pagbisita dito sa Pilipinas. Pagdating ni Olivia ng Huwebes ng gabi, una niyang inatupag ang sikat na Filipino dessert na halo-halo. Makikita sa kanyang Instagram story ang excitement sa pagtikim ng Pinoy food at ang kanyang thrill sa pagbabalik bansa. Hindi lang yan, nagpakaturista rin si Olivia sa Intramuros, Maynila kasama ang boyfriend na si Louie Partridge ngayong Biyernes. Kilig much naman ang ilang masuswerteng fans na nakasalubong si Olivia at talaga namang game na game silang nakipag-selfie. Nandito si Olivia sa bansa para sa kanyang sold-out special Silver Star Show bilang bahagi ng kanyang God's World Tour ngayong Sabado na po yan, October 5 sa Philippine Arena, Bulacan. Susunod, Pasig City Mayor Vico Soto may pasabog. Dokumento na nag-uugnay umano sa Miro Systems at mga kalaban niya sa pagka-alkalde sa Pasig City ibinunyag. At matakam na 15 dambuhalang sinangag bida sa Rise and Shine 3.0 sa Baguio City. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. In-upload ni Pasig City Mayor Vico Soto ang dokumentong nag-uugnay sa isang kumpanya, sa Miro Systems, na siyang automated election system provider ng Comelec. Ang Diskaya family, na may-ari ng iniuugnay na kumpanya, ay posible umanong makalaban ni Soto sa pagka-alkalde sa Pasig. Ngayon, itinanggi ng pamilya Diskaya ang paratang ng conflict of interest para sa mga kakandidato. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Itinanggi ng may-ari ng St. Gerard Construction Company na si Curly Diskaya na may kaugnayan pa ang kanyang kumpanya sa St. Timothy Construction Company. Ang St. Timothy ang financer ng Miro Systems, habang ang Miro Systems naman ang automated election service provider ng Commission on Elections o COMELEC. Before po kasi ang St. Timothy po ay dati po kaming investor din dyan po sa St. Timothy. Bali, nag-divest na po kami kasi may hindi lang po kami pagkakaunawaan nung mga partners po. Kahapon, sinita ng COMELEC ang St. Timothy Construction dahil sa conflict of interest dahil may plano umanong tumakbo sa 2025 midterm polls ang ilang may-ari nito. Bawal kasing magkaroon ng anumang koneksyon ang sino mang kandidato sa election service provider ng COMELEC. Walang pangalan na binanggit ang komisyon, pero si Pasig City Mayor Vico Soto isiniwalat ang dokumentong nagpapakitang incorporator ang mga Diskaya ng St. Timothy. Wala na kami doon, 2016 or 2017. Opo, nag-divest na po kami at hindi na po kami, naging ano na po kami doon, parang investor lang po, nag-invest lang. Ang asawa ni Curly na si Sara Diskaya ang matunog na makakatunggali ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde sa lungsod. Ayon sa mga Diskaya, dahil sa umano'y walang basehan na paninira ni Soto sa kanila, kaya na-provoke silang pag-aralan ang pagtakbong mayor. Siguro naisip niya, wala akong kalaban ngayong taon na to, si St. Gerard na lang gawin kong kalaban para may ano lang ako, may
sparring partner. Ngayong Biyernes din, pinagtibay na ng COMELEC ang pag-atras ng St. Timothy Construction sa joint venture bilang financer ng Miro Systems. Ayon sa COMELEC, may plano umanong tumakbo sa 2025 midterm polls ang ilang may-ari nito. Sa ngayon, wala pa kina Soto at Diskaya ang naghahain ng kandidatura. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. May hawak na umanong impormasyon ng Philippine National Police hinggil sa pagpatay sa Pangulo ng Association of Barangay Council ng Bulacan at sa kanyang driver. Ayon kay PNP, PIO Acting Chief at Spokesperson Colonel Jean Fajardo, tinitingnan ngayon ang mga isyu ng politika, negosyo, personal na galit o mga posibleng nakaalitan para sa naging motibo ng pagpatay kay Ramil Capistrano. Habang isinasantabi naman ngayon ng PNP na isang election-related incident ang pamamaril sa dalawang biktima. Without revealing too much po para hindi po jeopardize po yung ongoing follow-up investigation po nila, they are pursuing a very good lead right now and they are confident to say the least po na ma-identify po nila yung mga tao behind this murder po. Pinasusolusyonan agad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anyay problema sa siltation sa Ilocos Norte na siyang nasalanta ng nagdaang bagyong Julian. Sa aerial inspection ng Pangulo sa kanyang bayan nitong Biyernes, naobserbahan niya ang siltation problem sa mga ilog. Nangyayari ito kapag ang mga sediments na dala ng tubig ay naiipon sa mga tabing ilog dahilan kung bakit umaapaw ang tubig. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways, plano nilang bumili ng karagdagang dredging equipment para masolusyonan ang suliranin. I don't remember the rivers being that shallow before. I think that's the main problem that we're facing is the siltation, and that's what's causing all of this damage that we are seeing. Bilang paggunita ngayong Breast Cancer Awareness Month, nag-alay ng espesyal na tribute ang Philippine Ballet Theater Dancers para sa mga cancer patients at survivors sa SMX Convention Center Taguig nitong September 30. Sa temang Beautiful Girl, Echoes of Strength, ipinakita ng event ang kahalagahan ng katatagan at lakas ng mga survivor sa kabila ng matinding laban na kanilang kinakaharap. Layunin ng programa na bigyan ng inspirasyon at dagdag na suporta ang mga cancer patient at survivor para harapin ng may tapang at pag-asa ang hamon ng buhay. It conveys that every woman, no matter her battle is, and whether she has falling hair, has gone bald, undergoing chemotherapy or radiation, lost a breast or two, is and will forever be a beautiful girl, worthy of admiration and support. Hindi lang isa o dalawa, kundi 15 dambuhalang klase ng sinangag ang nagpasiklab sa Rise and Shine 3.0 ngayong Huwebes, handa ng 12 hotel at restaurant sa Baguio City. Sa pagsisimula ng bonggang 17th Hotel and Restaurant Tourism Week, umapaw ang hain na fried rice na umabot sa 1,600 kilograms ang bigat. Dinaluhan ito syempre ng halos 16,000 katao. Iba't ibang putahe rin ng sinangagang nagpausog sa marami gaya ng Vietnamese fried rice, kiniing o yung Igorot smoked meat fried rice at Cordillera Jambalaya fried rice. Ayon sa Pangulo ng organisasyon, tribute ito para sa ating mga rice farmers na walang sawang nagtatrabaho para tayo makatikim ng dekalidad na bigas sa ating hapagkainan. O diba, kakaiba na, may laman pa sa puso. Sa aming pagbabalik, SB19 at Mini, magpapasiklaban at magpapatalbugan sa nalalapit na Star Awards for Music. Iba pang OPM artist, nominado rin. Alamin yan. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Inilabas na ng Philippine Movie Press Club o PMPC ang mga nominado sa 16th Star Awards
for music. Kung sino-sino ang kabilang dyan, alamin natin sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Attention, P-pop fans! May panibagong celebration! And yes, bakbakan ang 18s at Blooms dahil nominado ang SB19 at BINI sa 16 Star Awards for Music. Nangunguna ang SB19 at BINI sa listahan ng mga nominado kung saan magtatagisan sila ng ilang mainit na kategory. Magtutunggali ang SB19 at BINI para sa Duo o Group Artist of the Year, Dance Recording of the Year at ang top award na Song of the Year. Ilalaban ng SB19 ang kanilang hit song na Gento, habang makikipagtagisan naman ang BINI para sa kanilang kantang Pantropiko. Hindi lang yan, nominado rin ang pagtatag na second extended play ng SB19 para sa Album of the Year. Samantala, hindi naman pahuhuli ang ilang OPM artist gaya ni na Juan Carlos, Zach Tabudlo, Moira De La Torre, Lola Amor at Maki na naglalaban-laban din para sa Song of the Year. Kaabang-abang, di ba? Sino kaya ang magwawagi? Sino kaya ang natatangi? Good luck, nominees! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Tinaguriang man's best friend ang paborito nating alagang mga aso. Pero ang isang ito, may iba palang lihim na planong gawin. Narito, panoorin. Pasaway! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating babaong quote of the night ay mula sa dating Associate Justice ng Korte Suprema ng Amerika na si Louis Brandeis. Ayon sa kanya, ang pinakamahalagang tungkulin ay yaong kaya natin at dapat nating gampanang lahat. Ito ang pagiging pribadong mamamayan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!